Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang. I'm from Japan, Kabayan. Taurus. This reading is for you, February 1 to 15, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Nahulog pa. Kung gusto nyo lang na energy nyo lang ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video nito. This is a general reading, hindi ito personal reading mo, kaya kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaaring ito is vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo, nangyari, or mangyari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong mga isipan. Pag hindi naman nag-relate at hindi nangyari sa buhay nyo, ibig sabihin, hindi nyo to energy. Okay? Maaaring nakakita ka ng mga repeating numbers ng ganito, 1, 2, 3, 4, 0, 4, 4, 0, or 1, 19, 19. Maaring ito is related to mga number na to. Baka birthday mo, birthday ng kakilala mo, kapag-anak mo, or something. No? There's a cycle happen na magbabago sa buhay mo. No? Tandaan mo, there's a karma, warning, judgment, influence, power, cycle, changes, and revert. Maaring sa karma is, maaring kung ano itinanim mo, yun ang babalik sa'yo. Okay, unahin natin itong si 044, the gut feeling. 0440, intuition, betrayal, pessimism, relating, value, insight, increase, perception, love, monogamy. Mag-try ka sa intuition mo ha, sa gut mo, sa instinct mo. Follow your gut. It's more than just a feeling. Be real with people and focus on meaningful relationship. Remember, you also must bring value to the table. Ikaw ang magdadala nun, di ba? Treat other with respect and else karma will bite your ass. 3 is a crowd. Tama naman. O tama nga yung sinabi dito. Diba? Kung ano yung tinanim mo, pabalik yun sa'yo. The good luck is the 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, this is the step. Step number 1, 2, 3, 4, okay? Spirit guide. Yan. Nagkakaroon ng mga progress, justice, structures, system, processes, conditioning, and rules. O, diba? Ito ngayon. You are on the right track. Someone from the other side has your back. Ibig sabihin, encouraging you to try your best. Ibig sabihin, you are guided from the universe. Ayan yung mga angels or nagpapadala sila ng mga tao para igabayan ka sa tabi mo para maging maganda ang iyong situation, no? You will succeed. Observe your surrounding and communicate clearly. Be sure that everything will fall to pieces. Ang ganda ng ano niya sa'yo. Energy ni Taurus. Uy, the Chariot. Ano po? Ano po yun? Bakit ito ang energy niya? Ano ibig sabihin? Okay. Anong ano nito? Okay. Okay. Tandaan nyo, maari tayo is vice versa. Okay, sa nakita ko sa iyo, ang energy mo is, iba dito yung mga lakad kayo, no? Iba naman sa inyo is, you put some effort sa isang bagay na i-admit mo na talo ka. Yes, mayroon kang isang bagay na i-admit mo na talo ka eh. Kanya, magbibigay ka ng effort doon. At parang sabihin mo, okay, fine. Ako na yung talo. I need to quit. Kanya, sabihin mo gano'n, no? Maaari nagkaroon, parang you try to invest again sa isang sitwasyon, no? Sa nakita ko dito. Halimbawa, ano bang pwede kong halimbawa? Halimbawa, kasi ang nakita ko dito, may mga nangyari in the past na may mga pinanindigan ka. Or vice versa, may mga pinanindigan ka na isang sitwasyon na maaring ito ay hindi naging maganda in the past. Maaring ikaw or vice versa na nagkaroon ng mga sad memories, nagkaroon ng mga broken promises, maaring sa kaibigan mo, sa anak mo, sa
sa asawa mo man yan o karelasyon mo na man yan sa nakita ko dito. And then ngayon is andito na yung sitwasyon na magbibigay ka na ng effort doon sa sitwasyon na yon at i-admit mo na muli na ikaw na yung talo at bibigyan mo na ng effort yung bagay na yon para magkaroon uli ng pagpupunla doon sa bagay na yon. Ganun. Parang, maaring vice versa to ha. Kasi ang nakita ko rin kasi is may tao na want to quit doon sa paninindigan niya na dati, parang halimbawa nanindigan siya sa sitwasyon o desisyon niya. Tapos nag-put boundaries siya. Diba? Tapos ngayon, yung tao na yon ang nakikita ko dito, susuko na. May pagsuko ako nakikita. Parang mag-apology or hindi yung sitwasyon na magkakaroon ng pagsasaayos. Yan. Magkakaroon ng resetting. Kumbaga, halimbawa sa relasyon mo, diba? Maaring kung kayo is nagkaroon, itong tao na to is umalis siya sa'yo. O kaya hindi man siya umalis. Halimbawa, magkarelasyon kayo, hindi kayo nagka-break, pero hindi yung boundaries nyo sa isa't isa. Maaring ito is magkakaroon uli kayo ng resetting. Magkakaroon uli kayo ng pag-uumpisang muli para sa pag-uumpisa ninyong dalawa. Ganyan. O halimbawa naman sa ano mo, sa kaibigan mo, ganun din. O kaya sa asawa mo, sa kasama mo sa trabaho, ganyan. Sa mahalaga sa'yo. Yun nakikita ko. May nakita ko na magkakaroon ng pagsasaayos muli sa bagay na yun. Kunin mo yung sa'yo, baka vice versa tayo. O kaya naman, sa iba naman yung energy nyo is, meron kang lalakarin. Halimbawa, meron kang lalakarin. Teka lang. Halimbawa, meron kang lalakarin na isang situation, pero ang nakikita ko dito is, hindi ka muna aalis. Hindi mo muna gagawin yung bagay na yun. Sa iba ganun Sa iba dito may tao na gusto nang sumuko sa kanyang ginawa. Parang nandun na yung someone want na uli ng teamwork or gusto na uli ng magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng maging okay ang lahat. Kumbaga, nagkaroon yung tao na yon parang nagkaroon siya ng nalaman na niya in the fact, yung sitwasyon na kailangan niyang magsimulang muli. Doon sa sitwasyon na yun. Ganun. Parang siguro natauhan siya, ganyan. O kaya ikaw yun, maaaring natauhan ka na tapos gagawin mo na yung bagay na yun na dati nanindigan ka o nag-boundary ka doon sa sitwasyon na yun. Ngayon, inalis mo na yung guard mo na yun. Ganyan. Anong parating kay Taurus? Halimbawa, sa kapatid mo, sa anak mo, sa karelasyon mo, sa family mo, ganyan. Kung ano mo sa'yo sa party mo na. Ito daw parating sa'yo. Isa 10 of Pentacles. Ay. Ano yun? Ano po, ano? Okay. Okay. Ang parating sa'yo is parating sa'yo, merong either sa ikaw, kasama sa trabaho, or family to ha, sa nakita ko dito. Kasi ang parating sa'yo, magkakaroon ng pagbabago sa cycle ng buhay mo. Dito. No? Kasi ang nakita ko dito is, you feel alone dito in almost 1 year, 5, 6, or 1 year to. Sa loob nun, no? Sa nakita ko dito, you feel alone doon sa bagay na yun o sitwasyon na yun, sa nakikita ko dito, and then now, or vice versa tayo, and now, ang nakikita ko is magkakaroon na dito ng healing dito sa sitwasyon kasi nandito na si 10 of Pentacles. Ibig sabihin, kung nagkaroon
na mga sitwasyon in the past na hindi nagiging maganda or nagkaroon ng failure situation in the past, either to your money, either to your family, relationship in work, relationship in karelasyon, boyfriend, girlfriend, asawa, no? Ang nakikita ko dito is this time daw is magkakaroon na ng finding peace or magkakaroon na ng healing, no? Kaya nandito na si Ten of Pentacles. Yun ang nakikita ko. Ibig sabihin, magkakaroon ng isang sitwasyon sa buhay mo na mabubuong muli or magsasucess na siya. Ganun ang nakikita ko. Yun. Weeks man ito, years man itong nakikita ko, no? Maring 5 months, 1 year, 6 months, or 1 year and 1/2, o kaya is, oo nga no, sandali. Ibig sabihin, iba dito is 1 year and 6 months or something ganun. Yung iba dito is, years man yan na, 1 year and 1, tama ba ko? Kasi iba 5. 5 plus 5 is October, November, December, January, February, March, April. Ganyan. Yung iba dito siguro, it happened in April. Iba dito, it happened in, mara nagkakaroon ng progressing na by October. Ganyan. So, nakita ko dito. Basta ganun, may isang sitwasyon, in the past situation na magkakaroon na ng pagbubuo muli. Kumbaga, kung may problema ka sa pera mo, in the past, is maaaring marisosolbahan na to kasi nandito na si Ten of Pentacles. Kung nagkaroon ng problema in your work or relationship, sa married mo, kung saan man yan, sa kaibigan mo, sa magulang mo man yan, ngayon is mariresolbahan na siyang muli. Kasi nandito na si Ten of Cups. Magbabago yung cycle ng buhay mo this time. Yung mga yan ang parating sa'yo. May nakikita rin ako na makikipag-usap sa'yo eh. Ikaw makikipag-usap? Or may taong makikipag-usap sa'yo? Yun na nakikita ko. May communication ako nakikita. Maaaring magkakaroon na ng forgiveness. Yan, magkakaroon ng forgiveness sa iba. Maaaring mahihingi ng tawad. Yan, mag-apology para to recover a situation. Ganyan. Kumbaga, magkakaroon, saang aspeto man ng buhay mo na yan, may recovery na magaganap in your life. Ano dapat iwasan ni Taurus? Maganda yung ano mo. Kasi magaganda yan, oh. Magaganda yan. Puro positive card. Ano po to? Ang dapat iwasan? Okay. Ano pong ano? Ay, 10. Tingnan mo, 10 uli, oh. Oh. Diba? Ibig sabihin, it's more on positive happen sa buhay mo. Okay. Ang dapat mo daw iwasan, yung malito. Kasi parang malilito ka ata sa sitwasyon. Yung iwasan mo yung makaramdam ka ng takot, pag-aalala, anxiety, stress, or magkaroon ng mga delay sa iba't ibang aspeto ng buhay mo. And then, kumbaga, yun iwasan mo. And then also, you need to release i-release mo na daw yung, i-release mo na daw yung mga, yung pag-iingat mo sa isang sitwasyon na kahit alam mo sa sarili mo na you care. Na kahit alam mo sa sarili mo na yung the fact nung situation. Kumbaga, alam mo naman na yung katotohanan eh. Kahit sa sarili mo, alam mo yung sa katotohanan na alam mo na you care. Pero, nakikita ko dito is nag-aalala ka. No? Dun sa bagay na yon. Iwasan mo yung malito, mag-alala, or you delay the situation, ganyan. Yung pag-isipan pa yung mga bagay-bagay na kahit alam mo naman sa sarili mo, gusto mo yon. At ninanais mo din yon sa nakikita ko dito. You need to follow your heart.
sinasabi dito kasi andito si Ten of Pentacle, yan, dalawa na yan. Ibig sabihin, sasabihin ko sabihin ko. Kasi alam mo why? May tao dito na maaring bumalik or vice versa tayo. May taong maaring bumalik. Ako nakikita dito, maaring ikaw is mag-aalala or hindi ka makapag-desisyon sa sarili to. Pero alam ko na alam mo sa sarili mo na mahal at may nararamdaman ka sa kanya. Maaring pag-iisipan mo yung sitwasyon na to kung dapat ba talaga or hindi dapat. Yun nakita ko. Pero nakita ko mabubuo kayo eh. 10-10. At nakita ko magiging mabubuo to. Sa iba naman sa inyo is kung meron kayong gustong gawin sa buhay mo, you need to follow your idea, your heart, kasi it will success. Sabi niya dito. O ano man yun. Iwasan mo yung mag-alala o hindi ka makapag-desisyon sa sarili mo na alam mo naman na magiging okay ang lahat. Alam mo yun. Yun. When it comes to love, kamusta ang love nito? Tandaan nyo, maaaring tayo is a vice versa. Okay. 7 of Swords. Okay. Okay. Okay, when it comes to alam, ang nakikita ko sa iyo dito is meron tao dito na gusto niyang magsimula muli ng new beginning sa buhay mo or they want to start fresh sa'yo. Nagsisisi na itong taon na to. They feel heartbroken sa nakita ko dito. Nakakaramdam siya ng pain or din yung sorrow o yung situation na as in a heartache na nakakaramdam siya ng feeling hopeless dito sa sitwasyon na pero gusto niyang mag-confess sa'yo. Maybe there's a confession kasi gusto kanyang kausapin para magkaroon kayo ng new beginning nitong taon na to, no? Sa nakita ko. Kasi parang nandito sa sitwasyon na maaaring may malalaman kang katotohanan sa kanya or nalaman na niya sa sarili niya na ikaw yung tao na para sa kanya. Oo, niloko ka niya in the past, no? Sa nakita ko dito. Pero ano naman siya, aminado siya doon sa sitwasyon na yun eh. Sa nakita ko, and then gusto na niyang magkaroon ng pagbabagong muli sa inyo at mag-umpisa kayo muli at kumbaga dito na siya sa sitwasyon na hindi na niya gagawin yung ginawa niya noon, no? They want to start a new beginning sa buhay mo. Yun. Para magko-confess, there's a confession ako nakikita dito. Kasi hindi yung pagsisisi niya. Sobra siya nagsisisi. Yun. May magko-confess daw sa'yo. Parang gusto niya ibalik yung iyong trust sa kanya at they taking a responsibility doon sa sitwasyon na yun sa pagsisimula niyong dalawa. Kamusta ang kaperahan ni Taurus? Or maaring ikaw to ha? Ang pera ni Taurus. Show me. Tataan nyo palagi tayong vice versa. Pera mo is Tower. Ano ba yun? Bakit po Tower? Bakit po Tower ang pera niya, Taurus? Ano po Okay. Okay. When it comes to baby, wala yung aso ko ba? Aso ko, gomi dyan. Yung anak ko, sorry Naghahatak na naman ng mga papel.
Mahilig to sa papel eh. Tsaka sa mga card. Okay, when it comes to your money, medyo hindi maganda, no? Kaya kailangan sa'yo is balansehin mo ang iyong pera this time. Nagkakaroon ng frustration when it comes to a money, nagkakaroon ng mga dissatisfaction, or yung money mo is sobrang stuck, no? Kasi pabaksak siya sa nakita ko dito. And then also, you need to try to make it balance when it comes to your money. Kailangan alam mo paano mo gumastos ng pera. Baguhin mo yung mga sistema mo. And then also, nagkakaroon ng, parang may something, parang meron kang, ibig sabihin, siguro yung iba sa inyo, maaring meron kang sitwasyon in the past na, kasi may unfinished business dito eh, maaring kung ikaw is may utang, or meron kang hiniraman ng pera, or may mga hindi ka nabayaran, o hanggang ngayon baka nagbabayad ka pa, mga ganyan, no? Sa nakita kasi hindi ko nakita talaga yung growth. Promise. Kailangan balansehin mo yung sarili mo. Kasi ang pag-growth ng pera mo is may delay siya. Kailangan mo ngayon is magkaroon ng pagbabago kasi may mga problema kayo sa money. Parang may unfinished business ako nakita when it comes to your money dito. Hindi ko lang alam kung ano yung nangyari. Pero siguro may mga pera na wala, na hindi nabayaran, mga pera na naglabas-labas lang lahat, ganyan, sa nakita ko dito. Yun. Nga, balansehin nyo na daw ngayon yung pera nyo. At mag-start muli kayo. No? Kamusta po ang advice po, universe? Advice po. Kay Taurus. Pag hindi mo na yan, talagang totally baksak ka. Baka, wag naman sanang ma-empty kayo. Diba? Kailangan balance. Tsaka pag-isipan mo na siya. Maigi. Emperor. Advice is the Emperor. Aba, may union na. Ipagbabalikan na. Okay. Universe, bakit po the Emperor ang advice nyo? Bakit Emperor, Universe? Ba't lovers na naman? Lovers, oo. Dan. Okay. Wow. Oh! Talaga po? Okay. Okay, sabihin ko muna bago yung advice. May tao dito, ikaw or vice versa. May tao dito na gusto na niyang, nagkaroon siya ng paninindigan or nagkaroon siya ng clarity this time na gusto niyang magkaroon ng open communication sa iyo or gusto niya uli ng connection or partnership sa iyo, no? Gusto niya magkaroon ng recovery dito sa sitwasyon na to. Maaring itong taon na to is kakausapin kanya within the 8 days, 8 weeks, or 8 months, no? Or August yan, ganyan. Or maaring nag-uusap kayo nitong taon na to. Sa iba, no? Maaring makaka-receive ka pala ng pag-uusap sa kanya, or maaring nag-uusap na kayo nito in a past 8 weeks, 8 days, ganyan. Or either to text message na or communication to each other sa nakita ko dito. And then itong taon na to is nandito yung nagkaroon siya ng clarity at gusto niya uli ng new beginning sa iyo, no? Gusto niya magkaroon ng recovery sa iyo at gusto niya ng getting together sa iyo, no? Andito yung sinasabi niya na mahalaga sa kanya at hindi siya makamove on sa iyo. And mag-aaring itong taon na to is mag-a-apology sa iyo. Sa iba naman sa inyo, ang advice naman is vice versa tayo. Ang advice naman sa inyo is this time is kailangan mo na daw na magkaroon ng paninindigan or magkaroon ka ng isang decision making na kailangan mong magpasya o kailangan mo nang mag-focus doon sa sitwasyon na yon. And syempre, kailangan mo daw ngayon ng disiplina. No? Kailangan mo magkaroon ng disiplina, kailangan is
is magkaroon ka ng balance situation, either to a relationship, to your money, sa mga kasamahan mo sa trabaho, sa mga nakakasalamuha mo. Kailangan mo na may pukusan or think positive this time. Kailangan mo na magkaroon ka ng clear path or positive destination this time. Kailangan mong mag-movement o mag-take it action sa mga sitwasyon mo ngayon kasi nagkakaroon na naman ng clarity. Kung gusto mo bumalik sa nakaraan o bumalik sa isang sitwasyon o, o gumawa o kumaga, yung iba is magsalita ka, yung iba ay umaksyon ka, sinasabi dito, di ba? Kung gusto mo talaga ng sun na magkaroon ng recovery, happiness in your life, is kailangan mong umaksyon dito. At siyempre, kailangan mo dito ng instruction or kailangan mo ng ano ba tawag ito? Ng logic organized when it comes sa buhay mo o sa mga didesisyonan mo this time o yung mga actionan mo this time o yung mga sasabihin mo this time. No? Yun ang sabi. Kumbaga, be the emperor. Maging emperor ka. Kailangan mo dito is talagang magkaroon ng talaga yung kasi alam niyo naman ang emperor, 'di ba? Yung merong paninindigan in life, ganyan. Anything, kung sa pera man 'yan, sa love life man 'yan, ganyan. Kailangan mo umaksyon. Kailangan mo manindigan. Kailangan you have a rule na hindi mo nagagawin yung mga nangyari in the past, no? Na maaaring in the past is nagkaroon na ng tower, ganyan. No, and you need, kailangan mo, kung this is a love or this is a pera or sa paligid mo, is you need to keep fighting dito sa sitwasyon na to, no? Kailangan mo talaga ng nag-movement dito. Kailangan mo magkaroon ng stability, no, in sa iba't ibang aspeto ng buhay mo. Kailangan you need to find yung talagang pinaka-goal mo this time. Ano ba talaga yung goal mo? Ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Ano ba yung decision making na gusto mo talaga? Diba? Kailangan dito is magkaroon ka ng disiplina. Kasi start a new journey or start a new energy in your life if you want to achieve yung goal na yun sa nakita ko dito. Meron ako nakikita na getting together within the 4 days, 4 weeks, or by April, nangyari na or mangyayari pa lang. Nakita ko, magkakaroon ng getting together sa isang tao. This is a soulmate connection, ano? Twin flame ang nakita ko sa iba. Sa iba naman sa inyo, maaring ito isa close relationship, family unity, reunion. Nangyari na o mangyari pa lang, nakita ko dito. Iba dito is may mga surprise parties, event, ako nakikita. Maraming tao kasi akong nakikita. Maaring may isang tao ako nakikita na maaring tumutulong o may pagtulong ako nakikita dito sa isang tao to recover ang kanilang relationship. Ikaw ang humihingi ng tulong or may tao, ano ba, karelasyon mo, ganyan. O may tumutulong sa kanya para magkaroon ka ng connection uli. Or sa'yo, may tumutulong sa'yo para magkaroon ng connection muli ito sa isa. O kaya naman is, sa iba is maaring maghihingi ng tulong sa'yo. No? Or vice versa tayo. Maaring family mo, kasama mo sa trabaho, o karelasyon mo. Ito nakikita ko. May pagtulong ako nakikita. At may apology din akong nakikita na manggagaling sa isang tao. Kasi magkakaroon ng pag-uusap dito para magkaroon uli ng panimula. Yun. Meron ako nakikita na coming home. Hindi ko alam kung ano yung coming home. Siguro merong mga darating na ibang bansa, darating galing probinsya, or ikaw, yun. Sa nakita. May ganun. Ako nakikita dito. Iba dito siguro meron kayong mga travel within 1 month, 4 months, 8 weeks man yan, months man yan, or August man yan, o kaya with the November or May. Ganyan. Sa iba ganun. Hindi kayo lahat, pero ganun. Nagkakaroon ng enlightenment na sa iba dito, no, sa inyo, no? Ikaw or itong tao na to, nagkakaroon na siya ng enlightenment in life. Kumbaga, itong tao na to nakokonek sa'yo, or ikaw to, is nagkaroon siya ng enlightenment sa sarili niya na gusto niya na ng connection sa'yo. Gusto niya ng union sa'yo. Yan. Gusto niya ng commitment sa'yo.
Yun. Arigato namaste, God bless.